Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Binatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod yan ng investigasyon sa reklamong graft na isinampa ng DILG laban kay Guo kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Banban nitong Marso. Agad na epektibo ang suspensyon ni Guo at dalawang opisyal ng Banban LGU. Wala pa silang komento tungkol sa suspensyon at sa reklamong isinampa ng DILG. Pero dati nang itinanggi ni Guo na sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Pinagbigyan ng Office of the Ombudsman ang hiling ng Department of the Interior and Local Government o DILG na suspindihin si Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa inihaing reklamong grave misconduct, serious dishonesty, neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of the service ng DILG. Partikular na sa isyu ng napaulat na kinalaman ni Guo sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang bayan na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK noong nakaraang March 13, 2024. Sa desisyon ng Ombudsman, 6 na buwang preventive suspension without pay ang ipinataw sa alkalde. Bukod kay Mayor Guo, sinuspindi rin ang dalawa pang opisyal na sina Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, at Aden Sigua, Municipal Legal Officer ng Bamban. Sa siyam na pahinang desisyon ng Ombudsman, sinabi nito na may sapat na grounds o batayan para patawan ng preventive suspension ang mga ito. Nagugat ang reklamo ng DILG matapos ang ginawang investigasyon ng binuong task force ng DILG para investigahan ang mga pananagutan ng mga lokal na opisyal ng Bamban dahil sa POGO operation sa kanilang lugar. Ayon naman kay PAOK spokesperson Winston Romeo Casio, hindi pa nila nabasa ang desisyon ng Ombudsman. Ngunit sa pamamagitan anya nito ay makakalap pa sila ng karagdagang ebidensya. Hindi ko pa po nababasa yung preventive suspension, pero kung meron man po, yan ay makakatulong para mapasok namin yung munisipyo at makahingi kami ng iba pang mga records na nandun sa kanila. Samantala sa pahayag ni Senator Risa Ontiveros, sinabi nitong dapat nang masuspindi si Mayor Guo. Doon pa anya matapos ang Pogo raid, dapat ipinataw ang suspensyon. Wala rin anyang duda na may kaugnayan ang alkalde sa Pogo. Wala pang pahayag ang kampo ni Mayor Guo tungkol sa suspension order. Patong-patong na mga reklamong inihain ni Interior Undersecretary Victor Juan Iliaman sa Ombudsman. Kaugnayan ng pagkakasangkot ng alkalde sa questionable operasyon ng Pogo sa Bamban. Mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service ang inihain ni Llamas. Dawit din sa reklamo at suspension order ang business permit and licensing officer na si Edwin Ocampo at ang municipal legal officer na si Aden Sugia. Para kay Senator Risa Ontiveros, nararapat lang ang suspension kay Mayor Guo. Hindi raw kasi maikakaila ang koneksyon ng alkalde sa illegal na operasyon ng Pogo Company sa Bamban na iniuugnay rin sa human trafficking at serious illegal detention. Wala pang pahayag ang kampo ni Mayor Guo sa suspension. Reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service ang hinaharap ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay yan ng maanumalyang operasyon ng Pogo sa Bamban. Para bigyang daan ang investigasyon sa mga reklamong isinampa ng Department of the Interior and Local Government, isinailalim ng Ombudsman sa hanggang 6 na buwang preventive suspension si Mayor Guo. Kaya bukod kay Guo, kasama sa sinuspindi ang kanyang business permit and licensing office head na si Edwin Ocampo at municipal legal officer na si Aden Sigua. Si Ocampo ang nagasikaso ng permit kahit kulang ang mga dokumento ng Pogo, habang si Sigua naman ay nabigong imbestigahan ng business permit ng mga Pogo Hub. Pero posible silang masibak kung mapatutunayang totoo ang mga aligasyon. Napakalungkot naman daw ni Mayor Alice Guo dahil sa dami ng mga masasakit na paratang sa kanya. Pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Hindi na rin umalma ang alkalde sa preventive suspension na ipinataw ng Ombudsman. Giit ni Guo, pagkakataon nito para patunayang wala siyang kasalanan. Nanindigan din ang mayora na tila nahatulan na siya bago pa man narinig ang kanyang panig. Paglabagaan niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkalde. Sa munisipyo ng Bamban, napatigil sa pagtatrabaho ang mga empleyado nang mabasa ang desisyon ng Ombudsman. Malungkot po kami lahat, pero gaya nga po ng lagi na sinasabi ni Mayor Alice sa amin, we have to
Ang ano is kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho. Pero ang iba namang residente na iintindihan ang pagsuspinde kay Go. Ganun po talaga, siguro may kaso. Siguro nararapat, kung nasuspende po talagang ganun po talaga. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig sa Senado, dapat lang na masuspinde si Go. Noon pa nga raw ito dapat ginawa. Nakatanggap din ng impormasyon ng senadora na tinangka umano ni Go na pigilan ang investigasyon noong ni-raid ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Ontiveros, walang dudang konektado sa Pogo ang alkalde. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabihing hindi niya maalala. Dito sa Pilipinas po. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na nireid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umunoy pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Guo, siya rin daw ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya bagaman sabi ni Guo ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. Matapos maging mayor si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng Hong Seng kahit kansilado na ang lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Yuan. Kahit daw may cease and desist order ang PAGCOR laban sa Sun Yuan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Yuan kahit hindi ito kumpleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan itong Sun Yuan na mag-operate. Git ng DILG na bigo si Guo na masiguro na nagawa ng maayos si Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun Yuan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa chairperson ng komite nag-iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masigurong katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at dapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, ginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigua. Bukod sa inihaing reklamo ng DILG, posible ring maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOK. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyales nung Hong Seng at saka nung Sun Yuan at Baofu. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.